Hindi ako nag-content ngayon para sa views. Nag-vlog ako ngayon, kundi para sa mga bagag nawong, mga list nga kong ilong, mga dagkog apapangi ng mga SDS at principal sa ibang division sa Pinas. Grabe mga ka-friendships, buweset talaga, galit na galit ako ngayong umaga mga ka-friendships ha. Kasi dahil sa isang balita, isang teacher applicants nag-share sa akin, mga ka-friendships talagang kayo din ay magagalit. Isipin mo, kaka-release lang ng DM 2024-1095 ni Sir Wilfredo E. Cabral. Di ba mga friendships talagang yung 22,323 na new teaching items ay para sa lahat yun. Hahatiin nyo ng 222 na divisions. So, ibig sabihin, magkakaroon ng talaga ng items sa buong Pinas. Kasi hahatiin yun eh. Kasi nationwide yun. Ngayon, mga friends, itong mga ibang mga buwaya, mukhang pera, kakapal ng mga mukha, pinagpipirahan ngayon ang ibang mga teacher applicants sa DepEd. Ha? Siguro after maubos tong 22,000 plus na items, siguro ang daming maging milyonaryo sa Pinas. Nakakainis talaga mga friendships. Hindi ako nagsalita ngayon dahil gusto ko lang mag-content, mag-vlog, magpapansin. Mga friends, nag-content ako ngayon dahil meron akong resibo. Kaya mga friendships, nasa isang cellphone ko ngayon, babasahin ko yung buong convo namin ni ma'am. Pero wala akong i-reveal, wala akong i-name drop na mismo yung name ni ma'am, yung sender, at saka yung division. Hindi ko yan papangalanan. I-hide natin ang lahat ng information. Yung sa pangalan ni ma'am, at yung sender, at saka yung division. Pero mga friendships, wala akong takot ngayon eh. Kasi tinanong ko ni ma'am, Sir Jun, hindi ka ba matatakot dahil gawin mo tong content, kahit itago mo pa ang name ko or division? Sabi ko, ma'am, wala na ako niyan. Wala akong takot niyan. Kasi, bago ko pinasok ang mundo ng pag-vlog, alam ko na, tanggap ko na ang mga possible na pwedeng mangyari. Ganon. I-bash ka man, pag-husgahan ka man, may magagalit sa'yo, wala akong pakinon. Ako, nagsasalita ako bilang boses sa mga taong Pilipino, mga teacher applicants na pinagkait yung item na free lang naman sana. Bakit kailangan pag-ibenta? Ganyan talagang katamak at talamak na bintahan ng item ngayon sa ibang division. Ito hindi ko nila lahat ng divisions talagang merong mga divisions ngayon na pinagkikitaan, binibenta ang item. Isipin niyo mga friends, ito si ma'am, ang item, magkano ang binenta sa kanya? 350,000. Saan ka ngayon maghahanap niyan? Saan? Ako, wala akong trabaho. Kaya nga ako nag-apply sa public school para magka-trabaho, magka-sweldo. Kayo, tayong lahat, tayo ay nangangailangan ng trabaho para magkaroon ng pera. Ngayon, yung pera na yan, saan kukunin yan? Paano kung nagre-rent lang sila ma'am, nag-rent lang sila sa maliit na bahay? Paano kung sapat lang ang kinakain nila, walang ipon, walang paghihiram ng pera? Diba? Luka-lukang principal na to at SDS niya, nag-collab silang dalawa, pinagkitaan yung item, binibenta. Kakainis? Yun mga friends, para hindi nyo ako i-bash, basahin ko yung buong convo namin ni ma'am. So, makinig tayo. Mamaya magbibigay ako ng kabuuan kong comment or salita or advice dito sa ganitong mga usapin, mga friendships. Ito. Actually, kagabi pa tong nag-message si ma'am. Mga 10, ganito, Monday, 10 p.m., ganun. Almost na mag-11. Tapos, nakatulog na ako, nabasa ko lang kanina umaga. So, actually, kayo nakapag-vlog pa nga ako bago ang vlog na to, nakapag-vlog pa ako yung nabimigay ako ng files ng Brigada School. Kasi ang ganda kong gising kanina Pero nung nabasa ko na tong message ni ma'am, nag-usap na kami, parang gumuho ang mundo ko mga ka-friendships. Talagang
Bakit ba ganyan ngayon ang mga tao? Ha? Yun. At alam nyo ba, talaga, mamaya na ako mag-comment, baka makaparami ako, hindi ko babasahin tungkol. Ang haba-haba pa naman to usapan namin ni ma'am. Ito sabi ni ma'am, "Hello po sir, may katanungan po ako, medyo confidential, pero sana huwag niyo po ako ilalaglag." Pero ito, nagko-content ako ngayon mga friends, alam po ni ma'am, pinaalam ko po ito na gawin kong content or i-vlog ko, hindi dahil para nga sa views, kundi para sa iba nating ka-friendships na sino ba dapat a-action? Paano ba ito matigil? Ha? Baka, kaya mga friend, i-share niyo itong video na to, malay ninyo, maraming mga na makaka-relate, maraming mga biktimang ganito ngayon din. I-share niyo to. Gusto ko nga maabot to sa DepEd kasi ewan ko din ha, baka hindi alam ng DepEd kasi sa mga ito nangyayari ngayon sa ibang divisions, sa ibang lugar, mga friendships o ito. Tapos, ngayon, good morning po ma'am. Yung ibang divisions po ma'am, may interview, kasi mayroon siyang tinanong bago yung ikwento niya sa akin. Sabi ko, yung ibang divisions po ma'am, may interview sila pero no points po yan kasi wala po yan sa criteria. Kahit po ba wala pong posting of RQA result ay nagtatawag na po sila ng makukuha ng item. Ito, medyo na ako sabi ko, medyo na ako, bakit tinawagan siya? Wala pang ang posting. Kasi usually talaga mga friends, merong official FB posting ng comparative assessment result ng RQAs para malaman ng lahat ng mga applicants pumasa ba sila, nakapasok ba sa cut-off or hindi. Kaya nagulat na ako dito, sabi niya, kasi parang tinawagan na siya So need po ito yung reply ko, need po mag-post muna ng RQA's results po ma'am bago magtatawag po. Okay. So ito yung sabi niya, reply niya, "May tumawag na po sa akin principal. Nagtataka nga po ako pero hindi principal doon sa in-applyan ko pero within the municipality kung saan ako nagparang." So, kasi mga friendships, madami sa isang municipality o municipalidad, pwedeng maraming schools, maraming principal o kaya school head, teacher, head teacher, ganon. Pwedeng iba ang magkakagusto sa'yo kasi yung, yung mga results na yan ng RQAs, mga applicants, pangalan, alam yan ng lahat ng mga school heads o kaya mga head teachers ang mga pangalan kasi may GC yan sila. Alam nila yan mga aplikante. So ngayon, baka may result na po ma'am at alam niya na RQA na po kayo, so accept niyo po ma'am kahit ibang school, okay lang yan, grab niyo na. Sabi niya, kaso may kapalit po sir Yun. So pwede bago yun, nabasa ko yung niya, kasi sabi ko, i-grab mo na ma'am. Kung tinawagan ka na for the item, grab mo na kahit ibang school, malayo ka. Tapos kasi pwede ka naman magpa-transfer after a year mga friendships So sabi niya, kaso may kapalit po ganun. Nagulat, pero hindi ako nagulat, kundi parang na-compose ko na or ko na sarili ko, expected ko na talagang may kapalit kasi tinawagan siya, wala pang RQA At saka, hindi to first time na nabalita sa akin. First time lang ito dahil pati amount sinabi o ganun. So, ayun lang. Yun yung nagpa-under the table, ma'am. Marami talaga yan sila now. Sabi ko, pinagkikitaan ng item ngayon sa ibang schools. Yon. Magkano sabi niya, ma'am? Tapos yun, nag-reply pa siya bago yung isang last tanong ko. Yun nga po medyo malaki ang halaga. Ang sabi ng principal, ang nagpapatawag sa akin is division. Kala ko nga principal lang ang namimera kasi baka sakali tumawag sa akin division mismo at walang kapalit. Sabi ko, yes po ma'am, from division po yan. Baka inutusan niya yan ng SDS kasi ang SDS lang naman ang may appointing authority. Diyan, baka sure item yan ma'am. Tapos, paano ako mag-aantay ng tawag mismo ng division? Mukhang
magkasabwat, di ko lang alam kung gawa-gawa lang ng principal. Sabi ko sa kanya kanina, magkano po? Ito sabi niya, 350K. Oh, mga friendships, my goodness, ang laki. Sabi ko, Diyos ko, ang laki po, 350,000. Hingi po advice sa inyo, sir. Gagawan ko po ng paraan makahanap. Pero sa tingin niyo po, grab ko na po ba? Sa tingin niyo, wala ba akong aantay na tawag sa kanila ulit na walang bayad? Kapag ganyang usapin, ma'am, direct po yan from SDS and principal po. Kasi sa school nyo, sa school siya ng principal ilalagay. Kasi magkasabwat sila maka-franchise eh. Hindi dadaan yan sa HR ng division kasi magkabukingan sila. Kasi ang mga HR may sinusunod na criteria at guidelines from DepEd mismo. Pero kaya lang mga friendships, lahat kasi ng mga RQs nakapasok kasi hahawakan niya ng SDS. Si SDS kan ang mamibili. Kaya wala ding garantiya na kung top 1 ka, sure ka na item na no. Kahit saan ka pa narang, kahit pang dulo ka pa, pero kung bet ka na principal, pwede ka talaga magka-item. Possible, may chance po. Kaya lahat ng nakapasok sa cut-off mga franchise, wag kayong mawalan ng pag-asa kasi lahat ay may chance. Malaking chance na makuha kayo kasi depende yan sa appointing authority. Kasi si SDS lang po ang may power, may karapatang mag-hire, pumili, mag-approve ng item mga friendships. O yun. So, kapag po ba tinawagan kahit may kapalit, ay siguradong kasama ako sa magkaka-item. Pero kahit wala pa pong posting ng result, alam ko na score ako at pasok naman po ako, sabi niya. Kahit wala pa ng posting, alam na sure na pasok siya. Kasi mga ka-friends, magkaroon tayo ng parang pre-assessment sa sarili natin. Tayo mismo pwede makapag-evaluate sa papers natin kung makakapasok ba o hindi. Ilalaban ba o hindi. Kahit wala ka pang training, education, masteral dyan, basta ma-perfect mo lang ang demo at saka TRF, sure pasok ka sa banga, 60 points agad yun plus let pa, o di ba? So talagang alam na natin ang maging result nun kahit wala pang official posting ng result ng RQAs. So sa tanging paraan lang na magka-item ako ay kung grab ko ang offer ni principal pala. Kasi kung hindi, baka matagal pa ako magka-item, bakante lang daw kasi sa item namin secondary po. So ngayon, kasi secondary teacher siya, maka-friendships, ganon. So, ibig sabihin, pag sa LM nila, walang available item. Pero alam ko, mga ka-friendships, tingin niya lang yon. Pero talagang may available items po ng elementary, secondary, junior, at saka senior high. Kasi gawa nga yun ng bagong release ng DepEd ng 22K plus na items. So, lahat magkakaroon ng items po sa division. So, hugutin ka kasi niyan, ma'am, you will fall under pangmalakasang backer po mismo ng SDS, nasa likod niyo siya. So magiging backer niya ngayon si SDS kasi magbabayad siya ng 350,000 eh. Kaya ngayon, nasa likod niya dalawang malakas, SDS at principal. Ngayon, hindi siya pwedeng malalaglag kasi malalaglag yung dalawa, i-reveal ni ma'am. Isusumbong silang dalawa. Kasi ang item ay free, hindi po yan binibenta. Ngayon, kaya sure sila, malakas sila nangingin ng bayad na yan kasi sure sila magka-item. At saan siya ilalagay? Doon siya ilalagay mismo sa principal. Ngayon, yun, yung principal na nag-contact sa kayong tumawag. Okay. So, ngayon, nagtanong kasi ako sa kanya kung ilang gives ang 350 kasi ang bigat kung isang bagsak yan. Yun, sabi ko, ma'am, ilang gives po ba ang 350? Ngayon, isang gives lang po, sir. Dapat itong last weekend, dapat maibigay ko na daw po kasi baka daw may makakukuhang iba. Inaantay daw nila lang akong makapagbigay. Oh, so isang give lang. ASAP, agad-agad, kailangan na, ibigay na.
My goodness, ang kapal! Ang kapal ng mukha nitong mga yung SDS na to at saka yung principal na to. Isipin nyo, hindi natin alam ang sitwasyon, ang story. Si ma'am kung ano ba siya, may savings pa. Sabi niya kasi walang-wala daw silang ipon ngayon. So saan siya kukuha ngayon ng 350,000? So sino ang magpapa-loan, magpapahiram sa kanila? What if si ma'am ay ano lang, nasa bukid, ang nabubuhay lang sila sa magsasaka lang yung pamilya niya, di ba mga friendships? Pagtatanim ng mga ano lang, paano yun? Saan ka kukuha ng 350,000? Natatakot talaga ako dito, no? Pero kapag po lumabas ang result ng RQAs at may pang nanguna sa rank, parehas ko ng major, tapos nakuha ako ng item, di po kaya ma-question ako kung bakit ako nakakuha. Kaya ito, sabi ko sa kanya, kaya nga, sabi ko kanina, kahit pang ilang rank ka pa, kahit saan ka pa, kahit anong score mo pa, basta pasok ka sa cut-off nga, kasi 50 lang kailangan walang problema yon, hindi ka ko-questionin yun. Kasi pasok ka nga, RQA ka nga. Sir, sana maasahan ko po kayo at huwag niyo po ako ibubuking. Hindi ko naman po gusto na ako ang matawagan for item na may kapalit. So wala naman po siguro masama kung grab ko kung makakayanan ko, kasi yun lang siguro choice na makakakuha ako ng item. Sabi ko sa kanya, basta ma'am, secret lang natin dalawa to, between the two of us lang. So nagtanong ko sa kanya kung saan division to. Of course may resibo ako, di ba? May sinabi siyang division pero hindi ko i-reveal dito ni ma'am. So ano siya, 3 words. Basta wag niyo lang alamin. Basta yon. So sabi ko, noted ma'am, marami kong narinig ko lang din yan hindi ko siya first time narinig sa kanya yung division na yan. Kasi marami na nagkwento sa akin at kahit sa mga videos natin, nagko-comment, kahit sa post natin sa Facebook, nagko-comment na sa division na yan mismo, pahirapan ng item. Kasi nga, marami daw backer, marami daw bentahan. Ito, lumakas ang loob kong i-vlog kasi may resibo ako So, talaga maka-French, totoo nga ang sabi-sabi. Yun. So, nga po, pero money back naman daw po kapag walang nakuhang item. Money back, ibabalik daw yung pera kung sakali daw hindi siya mabigyan ng item. So, paano kung ibalik after 3 months? Ang tubo nun, kasi may tubo yan Kung hihiramin mo yan, ilo-loan mo yan, may interest yan. Paano yun? Sayang, di ba? Ano yan ngayon? Laki-laki niyan. Sa tingin nyo po, ilang araw o weeks po ang hiring after ng posting ng RQA? Kasi baka di ako makahabol kasi malaking halaga ang hahanapin ko po. So, hahanapin pa niya yung pera. Sabi ko sa kanya, once po ma-post ang RQAs, kasi madalas pinopost yan bago pasukan ng July 29. Kasi kailangan lang mag-hiring, lalo na ASAP, urgent yung item doon sa school na yan. So, mapaaga, ganun, kasi walang hawak na teacher doon sa bata, di ba? Kaya, depende kasi yan kung sa pangangailangan ngayon ng school, kung very urgent, ASAP kailangan, kaya kailangan kontakin natin si teacher para makareport na sa station. So, ganun. Pwede din kasi yung lampas na, pwede din sa gitna ng school year, kasi baka may nag-leave dahil manganganak, ganun, o kaya may namatay, nag-retire, pwede sa gitna din ng school year. Depende kasi yon, di ba? So, pero, ang kaganda lang sa kanya dito is priority siya. Priority siya sa lahat ng priorities. Di ba? So, di po kaya ma-blacklist ako kay principal kapag hindi niya ako naantay. So, depende sa school po yan. Depende po kasi yan, kasi hindi naman yung iba-block, hindi ka naman iba-ban, kasi takot din yan sila malaman ng iba. Takot din yan sila, kaya ingat-ingat yun. Pero ang lakas ng loob, mga ka-Frenches, no? Yung tumawag talaga. Pero alam niyo, mga ka-Frenches, no? Yung ibang item na bintahan talaga is 500,000 talaga, yung iba.
So, mayroon din 30, 50, 80. May narinig ako niyan. So, ang haba ng usapan namin, yung kwento namin ni ma'am, usapan namin, ito, mga ka-friendships, talagang nagigigil ako, nagagalit ako, ang sarap manampal, ang sarap talagang ikulam. Kung yung kulamin barangin yung SDS na yan at principal na yan, ang kakapal ng mukha. Kaya nga, tayo nag-apply para magkaroon ng trabaho at matulungan ang pamilya. Iyon pala, uutang muna para pambilhin yung item. Oo nga naman, kikitain din yung pera na yan pag na may item ka na. Kaya lang, tumutubo yung pera, mababaon. Hindi ka pa nga nagka-item, hindi ka pa nga nagkatrabaho, baon ka agad sa utang. Isipin niyo yung magka-friendships. At saka, yes, pwede naman bayaran. Kasi pag nakapasok ka sa DepEd, pwede ka after 6 months, pwede ka na mag-loan. Mag-loan ng 300,000, up to 900,000. Kaya lang, yung nag-loan ka, monthly ang bayad nun. Saan ka magkukuha ng pambayad? Nun. Kasi maka-friendships, pag nasa DepEd ka, hindi naman lahat ng divisions. Kasi sa division ko, after a month, after a month, buong buwan, may sahod na agad kami, yung batch ko sa division namin. Pero yung ibang division kasi, umabot ng 3 months, 4 months, 5 months. So, yung iba 2 months. Pero sa akin, sinuwerte ako, 1 month, may sweldo agad. So, what if yung kay ma'am, hindi siya agad may sahod? Diba? 3 months pa, 4 months pa. Saan siya kukuha ng pambayad sa 350 ni loan niya sa mga months na yon? At saan sila kukuha ng pagkain nila kung yung last na instead na bilhin ng bigas, dinagdag pa nila doon sa 350. Nag-gets niyo ang point ko, mga friendships? Yung mga kamag-anak nag-contribute, nag-aambag para mabuo lang yung 350,000 na yan para sa buwisit na item na yan. So, So ngayon, DepEd, magbingi-bingihan, magbulag-bulagan na lang ba tayo ngayon? Ha? Mag-pretend na lang tayo na wala tayong napanood, wala tayong narinig, wala tayong nakita? Baka kasama kayo dyan. Baka may percentage din kayo. Isipin nyo, mga friendships, kaka-release nga lang ng DM from Sir Wilfredo E. Cabral, Regional Director, ng new teaching items ng 22K plus. Paghahatian niya ng 222 na division sa buong Pinas. Tama nga naman ako. After maubos yung items na yan, madami ng milyonaryo. Sana sa pagsubo nyo ng pagkain nyo, naisip nyo yung pinipirahan yung teacher, may nakain kaya yun ngayon? Sana sa bawat gabi ng pagtulog niyong principal, buwisit kayo, mga bagamug, nawong, lisngag, ilong, dagko kapapangig. Yung principal, sana nakatulog kayo ng maayos. Sana naisip nyo din sana, kung yung hinutkutan natin, yung pinirahan natin, yung hinihingian natin ng bayad ng 350,000 sa item na yun, sa teacher applicant na yun, what if yung parent na yun may cancer, yung mama na hospital, yung papa may malubhang sakit, o kaya namatayan ng anak, hiningian nyo pa ng 350,000, ang kakapal ng mukha ninyo. Bakit pa kayo nandiyan pa sa pwesto na yan? Bumaba na kayo dyan. Isipin nyo, ang principal, naka-SG19 yan. Magkano bang SG19? 51,000 plus. Saan? Ang laki niyan. Kapal ang mukha ninyo, SDS, ang laki ng sweldo, lagpas pa yan sa SG22. Lagpas pa yan. Kasi ang principal 4, SG22, 71,000 plus.
Sarap talaga. Sarap talaga sampalin ng papel eh. Itong ipamukha, itong memo, itong from Mr. Cabral, mukha to eh. Kagigil. Nakakakulo ng dugo talaga. Sobra, mga friendships. Pinagpipirahan, ginagamit ngayon ang maraming item para magkapera. Buweset kayo, mga buaya kayo. Kung kailangan nyo ng pera, mas malaki oportunidad na makapag-loan kayo ng malaki. Ang lalaki ng mga SG ninyo eh. Anong ubos na? Anong walang natira sa SG ninyo? Sa sweldo nyo 51,000, principal 1 pa lang yan? What if kung principal 4 ka, buweset kang principal ka? 71,000 ang sweldo mo. What if principal 4 ka? Kabugo ni mo, no? Inis. Itong DepEd na to, hindi nila papansin ang video to eh. Hindi nila to papansinin. Kasi ayaw nila na pati sila madamay sa problema. Of course, damay-damay na yan eh. Ano, nag-hire kayo ng mga nasa taas na hindi nyo nire-review ang credentials, ang papers nila? Syunga kayo? Mga bugok kayo? Kagalit eh. Siguro pag-atuli na kayo eh. Kakainit ng ulo? 350,000? Saan kukunin niya yan? Sana isip nyo lang man bago nyo hiningi yung item na yan. Kung ano yung mga consequences, yung ano yung mga possible na pwede yung danasin. Buweset kayo. Ang sakit sa pakiramdam na sabihin mo, sana mamatay na lang kayo. Ang sakit sa pakiramdam nun. Pero kung yun ang ikakagaan ng damdamin ko, puso ko, kaluluwa ko, sige. Kayong mga ganyang utak na meron kayo dyan, pinagpipirahan nyo, yung mga applicanteng teachers, sana mawalan na lang kayo sa mundo. Kung ano man kailangan ninyo, sa likod na yan, alam ko may kwento yan, sana nag-loan na lang kayo. Baka pwede kasi sabihin, na-hospital kasi yung asawa. Kasi may nadisgrasya, kailangan asap na pera. Lahat tayo nangangailangan ng pera. Pero wag nyo naman gamitin ang ganitong paraan na posibleng babalik din sa inyo. Ang laki ng mga salary ninyo. Mag-loan kayo. Kung nandiyan kayo sa posisyon na yan, alam kong marami din kayong mga kamag-anak na nasa mga matataas na posisyon. Pwede kayo doon manghiram. Huwag idaan dito. Sobra. Ewan ko sa inyo, no? Ewan ko. Kaya maka-friendships, kayo na ang bahala. Humusga, kayo na ang bahalang kung anong naranasan nyo ngayon. Kayo na. Comment kayo. Kung may gusto kayo sabihin, maglabas kayo ng galit. I-share nyo tong video na to sa mga buayan. Talaga, sana makarating tong video na to sa mismong division na tinutukoy ko. Sarap talaga martilyuhin eh. Ako kanina, iiyak ako kanina sa pag-convo namin eh. Pero, iyak na galit, ganun. Sarap. Ako kapag nandyan ako sa posisyon ng SDS na yan, principal na yan, malaki ang potential ko eh. I'm already a doctor of education. So may potential ako, may chance akong nandun sa position nila. Hintayin ko yun. Hindi ko gagawin ang mga ginagawa nila. Kaswerte ang mga teacher applicants sa time na yan, kung ako maging principal o kaya SDS,
swerte. Wala akong papanigan, walang favoritism, wala. Lahat magkakaroon ng item. Para sa inyo lahat yan eh. Bakit ko pa ipagkait yan? Di ba? Galit. So hanggang dito lang mga friends, pasensya na kung dito ako naglabas ng galit, nagrant ako ng haba-haba, galit mula simula hanggang dulo, na pamura. Kasi mga friends, kahit kayo, alam niyo sa sarili kung gaano ka sakit sa pakiramdam kaya nga tayo nag-apply kasi kailangan ng trabaho, kailangan ng pera. Wala ka pang item, pera na, utang na agad. Kaya nga nagbabaon ng utang sa ang mga teachers eh. Sakit sa balon-balunan. Sakit sa matres. Baka makunan ako nito eh. Sige mga ka-friendships, share nyo to. Kakainis eh. Grabe. Pabarang kita. STS principal ka, ipabarang kita.